Okay, God's morning, mga kapatid. Ngayon po ay isang maulang Tuesday. Ingat po tayo at may bagyo. At sa araw po ito, tayo po ay dadako sa ating daily devotion dito sa ating God's morning. At muli, tayo po ay pupunta sa ngayon po araw ng Tuesday, September 23, 2025. Tayo po idadako sa Ephesians 2 verse 18 at pamagatan po natin itong The Divine Connection. No? Very popular. No? At madalas nating naririnig ang ating paksa ngayon. Ngunit ano nga ba ito? Ano nga ba ang Divine Connection na ito? Wala po sa Ephesians 2 verse 18. At sa ating pagsisimula, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para sa pagbabasa ng talata. At panguna po tayo sa pananalangin. God's morning, mga kapatid. Tayo po ay babasa sa mga taga-Epeso 2 verse 18. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa nakakalapit sa presensya ng Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pagmamahal at patnubay. Salamat po sa pagkakataong ito na kami ay muli magkakatipon-tipon upang pag-aralan ng iyong banal na salita. Hinihiling po namin ang iyong presensya sa aming pagtitipon. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang inyong kaloob at ang mga katotohanan ng nais mong iparating sa bawat isa sa amin. Sa amin pong pag-aaralang ito, bigyan po ninyo kami ng karunungan at pangunawa. Gabayan po ninyo ang aming magtuturo sa amin upang maibahagi ng malinaw ang iyong salita. Tulungan po ninyo kaming maging masunurin sa iyong mga aral at maisapamuhay ang lahat ng ito, Panginoon. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So, purihin ng Diyos at sa umagang ito ay napakalaga ulit, no? Na sa amin ay parang ito po ay continuation ng ating pinag-aralan po namin kagabi. Ano? At din sa pinag-aralan natin ng isang araw. No? At dahil pinag-usapan namin yung pinag-aralan po namin yung chapter ng 2 Peter chapter 2, no? At ito yung pagtungkol sa guro, mga ba ang tunay na guro? Paano ba natin ma-identify yung tunay na guro? At dito ay kasunod dito ay dito sa ating talata ngayon ay pinaalala sa atin, no, na tayo ay meron ng divine connection at paano nga ba natin tingnan ang ating bawat mananampalataya at sa buhay natin kung paano tayo makakasalamuha at paano natin makita ang biyayang ito na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At dito po sa ating talatang binasa at sa ating paksa ngayon, the divine connection, mula po dito sa Ephesians 2 verse 18, si Apostol Paul ang nagsulat po dito, while siya po ay nasa kulungan. Ito po ay bahagi ng prison epistle, Ang mga taga-Epeso ay, sabi nga po, pag sinabing mga taga-Epeso, ito po yung mga Kristiyano na nakatira sa Epeso, isang mahalagang syudad, o city, sa Asia Minor, ay sa Asia Minor, na ngayon po ay kinikilalang Turkey, yan po yung bansang Turkey, at ang lugar na ito ay, sabi nga, ito ay sentro ng komersyo, ng kultura, at sabi nga marami rin pong mga pagan worship na nandito, yung mga paganong pagpupuri. Ibig sabihin, maling pagpupuri, o sabi nga, especially yung goddess of Artemis, yan po, yan ang pinagmulan niyan. Dito ho ay si Apostol Pablo
ay nagsulat sa mga taga-Epeso sa Ephesians to encourage and strengthen ang bawat mananampalataya po doon, ang bawat believer sa lugar na yon, no? Gusto niya pong ipaalala, no, sa bawat mananampalataya ang identity ng bawat isa kay Kristo. Ikaw nga ba? Kumusta nga ba ang iyong identity in Christ? No, ano nga ba itong identity in Christ nito? No? At dito pinatutungkulan din ni Apostol Pablo ang unity sa isa't isa sa kanilang role at plano ng Diyos. Kaya nga po, sa buhay natin, bawat mananampalataya, ano pa man ang pangalan ng church mo, mahalaga po yung pagkakasundo. Kung merong differences, merong mga mananampalataya na iba ang tingin sa'yo, iba yon, no? Iba yung espiritu, sabi nga po, ano, o yung hindi kalapat, hindi po dapat ganoon, dapat walang division, pero hindi natin maiiwasan sa mundong ito, no? Kaya nga po napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos upang bumago sa atin, no? Upang magpatala sa atin, para yung panghasa na binabago tayo. Kaya nga napakahalaga sa buhay natin, dahil sabi nga, napakahalaga na malaman natin dahil marami pong katuruan ang nagdi-divide o nagsasabi nga po ay imbis na lumakas ang Kristyanismo, ang ibang turo, sila yung naghihiwalay. No? At parang yung mga pastor na ginagawang Kristo, no, ay mali po yun. No? Dahil isa lang ho ang Kristo. Isa lang ang Diyos, Ama at Banal na Espiritu. At doon tayo dapat nakakonekta. And that is the divine connection. Dito po sa talatang ito, ano ho ang ating sabi nga ang layunin ng ating butihing apostol, no, ni Apostol Pablo, ay ma-unite ang bawat Kristiyano. Magkaroon ng kalakasan, hindi magkaroon ng division. Kaya nga, he wanted them to understand the riches of His grace. No, tunghayan po natin yun. Sabi doon sa Ephesians 1 verse 17, verse 7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa ganon ay ipinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Amen. So mapapansin po natin, ang pinantubos sa atin ay dugo ng Diyos. Hindi yung mga differences natin, no? Ako, hindi yan. Ibang church, ibang pangalan church yan. Ibang pastor niyan. No? Huwag tayo makinig dyan. No? O, hindi po ganun ang pinangako ng Diyos sa atin. Maaring may mga maling turo, pero dapat ready tayo to scrutinize. Kailangan maging handa tayo. Alam natin, sabi nga, binigyan tayo ng gift ng Banal na Espiritu upang i-discern natin ang mga katuruan. Kaya nga po yung mga nagtuturo ng mali, talagang malalaman at may expose. Sabi rin naman sa atin ng Biblia, expose them. Kaya makikita natin, ang dami yung mga mananampalataya na pagka, sabi nga ay na expose ang mga leader nila, no, sa mga katiwalian, no, ay talagang epekto yung iglesia. Ano? Damay pati ang iglesia. Bakit kadamay ang Diyos sa kasalanan o karumihan ng isang leader ng isang iglesia? Dapat harapin niya po yun. Hindi dahil sa kanyang kinabibilangan o hindi dahil kay Kristo. Nakalulungkot na nadi-divide ang isang church, nadi-divide ang isang iglesia dahil lamang sa kasalanan ng isa. Sabihin na natin itong mga flood control. Bakit kadamay si Kristo? Bakit kadamay ang church? Ang ating Panginoong Kristo, tinubos niya tayo sa kasalanan. Hindi para magkaroon ng division. Hindi para palaganapin ang salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga kung mayroong mga iba nagtatayong church, purihin ang Diyos. Nandito tayo para equip, para gawin ang ninanais ng Diyos. At magkaroon tayo ng divine connection to each and everyone. Hindi divine separation. Tandaan natin, the enemy come to kill, steal, and destroy. Hindi po gawa ng ating Panginoong Diyos yan. He wants us to have a life, abundant life.
Yan ang purpose ng Lord. Kaya nga po dito mga kapatid sa ating pinag-aaralan, Ephesians 2, Paul explains how God in His mercy, kung paano siya nagbigay ng awa sa atin. He made us, alive. Binuhay niya tayo sa pamamagitan ng Kristo. Even we are dead in our sins. Kahit tayo ay makasalanan. Diba? Sabi doon sa, medyo rewind tayo, doon sa verse 1 up to 5, dito ating talata, Ephesians 2, verse 1 to 5. Noong unay patay kayo sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. 2. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. 3. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masasamang hilig ng katawan at pag-iisip, kaya't ang ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. 4. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. 5. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa, dahil sa ating pagsuway, naligtas na kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Amen. Yan po yun. Dahil sa kagandahan loob ng Panginoon Diyos. Tayo dati makasalanan. Kaya nga paalala sa atin ng 2 Peter, di ba? Chapter 2. Huwag tayong maging katulad ng aso na yung suka niya, kinakain niya. Pasintabi po sa mga nag-aalmusal. At yung baboy na pagkatapos mong pinaliguan, bumabalik siya doon sa putikan. Tayo'y binago na ng Diyos. At ang nasa atin ngayon ay divine connection na mula sa ating Panginoon Diyos. Nakalalapit na tayo sa ating Panginoon Diyos. Huwag na nating balikan ang divine separation na dating tayo ay hiwalay sa Diyos. Kaya nga, hindi ito literal na patay physically, kundi ito yung spiritual dead. Ibig sabihin, hiwalay sa Diyos dahil sa mga kasalanan. Ang kasalanan ay parang isang malaking pader na naghihiwalay sa ating Panginoon Diyos, na siyang pinagmulan ng buhay espiritual. Kapag patay tayo sa kasalanan, wala tayong relasyon sa Diyos. Wala tayong kakayahang sundin ang kanyang kalooban at wala tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sabihin na natin, parang walang wifi. Disconnected ka. Kung wala tayong Panginoon Diyos at patuloy nating hindi inaalala identity natin yan, parang disconnected tayo sa source of life. Kaya nga dito, Apostle Paul, he emphasizes that salvation is a gift. Regalo po yan ng Diyos. Not something we can earn. Kaya nga dapat tayong magkaisa bilang mga Kristiyano. Kaya Apostle Paul, he then goes on to describe how Christ, patuloy niya ipinapaliwanag kung sino si Kristo. Kung paano niya winasak ang barrier na ito, ang hadlang nito between Jew and Gentiles. Why? Because ito'y nagbibigay ng bagong humanity, pakikipagkapwa. Ito kaya naman natin yung sumunod na talata, Ephesians 2, verse 14 to 16. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil ang mga Hudyo at ang mga Hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader
na naghihiwalay sa atin. 15. Pinawalang bisa ang kautusang pawang mga utos at alituntunin upang ang mga Hudyo at mga Hintil ay maging iisang bayan na lamang. Sa gayoy maghari ang kapayapaan. 16. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winasak niya ang nilang alitan, pinagsundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Amen. Kaya nga, sa buhay natin, patuloy natin unamahin. Sabi niya doon sa verse 18 na binasa kanina. No? Basahin ko ulit sa Amplified Version. Sabi niya doon, for it is through Him, through our Lord Jesus Christ, that we both have a direct way of approach in one spirit to the Father. Kaya tayo nakakalapit na. Hindi na natin kailangan ng high priest na tao, kundi si Kristo na ang naging high priest natin. Na siyang tayo ipinagkaloob sa atin at tayo nakipag-isa sa Kanya. Ngayon tayo mismo ay parte ng royal priesthood na nakalalapit. At pwede natin kausapin ng Panginoong Diyos. Anytime, 24/7. Hindi isang beses lang sa loob ng isang taon. So ano ibig sabihin nito, mga kapatid, ng talatang ito? It's simple terms. Dahil ang ating Panginoong Hesus, sabi nga, tayong lahat, maging Jew man o tayong mga Hintil, mayroon tayong direktang access sa Diyos Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu Santo. The Holy Spirit itself, na nananahan sa atin. Sabi nga ng Panginoon Diyos, sa aking paglisan, iwan ko sa iyo ang Holy Spirit. Binigay na sa ating lahat. Kaya nga, kung ang Spiritong ito ay nananahan sa iyo, there's no division at all kung talagang tunay na mananampalataya ang mga taong yan. Because it's an honor na bawat mananampalataya ay nagkakasundo at nagkakaisa. Katulad ng ating Panginoong Kristo na naging tulay. It's just like a bridge. No? Sabi nga, ang ating Panginoong Kristo is the bridge and the Holy Spirit is yan yung ating sasakyan, and the God the Father is our destination. Ang sabi doon sa ating talata, sa unang words doon, unang word sabi niya doon is through Him, no? Dahil sa Kanya. This refers to our Lord Jesus Christ. Siya yung daan. Kaya nga sabi doon sa John 14 verse 6. John 14 verse 6. Sumagot si Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. Hindi sa pamamagitan ng batong ginawa ng tao, hindi sa pamamagitan ng mga tao, o sino pa pangalang iba. There's only one name. His name is Yeshua, Jesus Christ. And that is His name. Kaya sabi niya, He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him, except through Jesus Christ. Hindi tayo pwedeng dumiretso sa Diyos Ama kung wala ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga sa ating pananalangin, laging in Jesus' name. He is the only, siya lamang ang mediator, yung tagapamagitan natin. Kaya nga doon sa sunod na talata, sabi doon, we both have direct way of approach. Tayong lahat po ay may direktang paraan para lumapit sa Panginoon. Pero bagamat direkta na tayo nakakapag-usap sa Panginoon, ang tanong, gaano kadalas? Ang minsan. O gaano kadalas ang ating pananalangin? Gaano kadalas ang pagkikipag-usap natin sa Panginoon? Gaano kadalas ang pagpupuri natin sa Kanya? Dati, before Jesus, bago pa ating Panginoon Kristo, may pagitan ng tao at Diyos dahil sa kasalanan. Kaya yung
yung mga Levitical o yung mga high priest, sila lang yung may nakalalapit. At yung kasalanan ng bawat tao, iniipon doon sa holy place. At ang high priest na ito, siya lang yung nakakapasok sa Holy of Holies. Pero binasag yan ng Panginoon. Maaari na tayong makalapit sa Kanya. Hindi na kailangan ng spiritual rituals na ito at sacrifice. God give us access. God give us a key. God open the door to us. Sabi nga, in one spirit, sa iisang espiritu. Kaya nga yung espiritu natin, makikita natin, kung talagang kamananampalataya natin yan o tama ang kanyang espiritu, nagkakaroon ng unity in spirit. Hindi dahil sa pangalan ng church. Because we see Jesus Christ. In one spirit. The Holy Spirit is the one who empowers us, who guides us, and enable us to connect with God. Kung ang banal na espiritong ito, sabi nga, hindi siya kumukonsinti sa mali. At hindi siya kailanman kukonsinti sa mali. At hindi siya pagagamit para lang kumbinsihin o itolerate ang kasalanan. Sabi nga, the voice of the people is the voice of God. At sa mga nangyayari ngayon sa atin sa Pilipinas, ito ay nagpapatungkol sa boses at tinig ng Diyos upang i-expose ang mga leader na ito. Siya yung nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para manalangin. That is the Holy Spirit. Umanawa sa salita ng Panginoon Diyos. That is the Holy Spirit. At upang maramdaman natin ang presensya ng Diyos. And that is the Holy Spirit. Huwag tayong padaya o paggamit sa panlilinlang ng kaaway na ginagamit ang mga maling propeta sa ating buhay. Kaya nga, this Holy Spirit unite us sa ating Panginoong Jesucristo. At siya naman ang siyang gumagabay sa atin to our destination. Kanino yun? Sa ating Abba Father. At dito sa talata, pinatungkulan na rin po yan. To the Father, sa Ama. Sabi nga, that is our ultimate destination. Makapunta sa Ama. At sa ating pananalangin, pagsamba, yan ang ating hadikain. Ang maranasan ng presensya ng Godhead. At ang Diyos Ama na siyang lumikha sa atin, ang siyang magtutulak sa atin. And through this, sa presensya ng lahat ng bagay na pangailangan natin, ang ating Diyos Ama is the source of all blessings, love, and grace. Kaya nga, ang ating Diyos Ama, He desires a relationship with us. Patuloy siyang kumakatok sa atin. Patuloy siyang nananawagan sa atin. Magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Kanya. Let's clarify some of misconception. Linawin po natin yung ilang mga maling akala. No. Sabi nga, hindi ito yung pagiging sabihin natin, ibig sabihin po natin, no, malimit na rin natin sinasabi ito, but linawin po natin. Hindi ito ibig sabihin ng pagiging perfect. Kasi laging sasabihin dyan, Pastor, no one is perfect. Yes, correct. It's not about being perfect. Many think you need to be perfect to approach God. Wrong. Kasi walang sino man ang makalalapit sa Diyos except Jesus Christ. Kaya nga, kinailangan natin si Jesus Christ upang makalapit tayo sa Diyos. At kung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, now we can approach God even tayo ay nagkakasala. Why? Kasi nandun yung repentance. Ninanais ng Panginoon Diyos na paglapit natin,
humihingi tayo ng kalakasan mula sa Kanya. Hindi natin kayang pagtagumpayan sa sarili nating isip at kakayahan ang mga kasalanan. Kung tayo nananahan sa sarili natin, isipin natin, yung kaya natin sabihin, Lord, hindi ko na po gagawin yan. Magantay ka lang, minuto, oras, araw, buwan, taon, you will do the same. Same, exact na pagkakasala. Why? Kasi hindi natin kaya yan, na tayo lang. We need God. We need the Holy Spirit through our Lord Jesus Christ. Kaya nga mali po yun. It's about acknowledging ang anumang pangangailangan natin sa ating Panginoong Jesus and accepting His grace. Tanggapin po natin ang grasyang ito na ibinibigay ng Panginoon Diyos. It's through His righteousness, not ours. Nakalalapit tayo sa ating Diyos Ama dahil kay Kristo. Dahil Siya ay matuwid. Again, another misconception. Minsan, automatic na daw ito. No. Hindi ito automatic. No? Ay, sandali. Namatay na si Kristo, diba? 2,000 years ago. Ibig sabihin, automatic na yan. Binayaran na eh. Mayroon na nagbayad. No? Minsan, isip natin, just because of Jesus died for us, doesn't mean everyone automatically has this connection. Ibig sabihin, 2,000 years ago, namatay na si Jesus Christ, meron na. No? Pero, tandaan po natin, kailangan po nating tanggapin ang ating Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Di ba sabi ng Panginoon, if you believe, John 1, John 1:12, hanggang 12, pag binasa natin yan. Romans 10, verse 9, if you confess in your lips that Jesus Christ is Lord, you will be saved. Ang dami po niyan na nagpapatungkol sa atin na kailangan nating tanggapin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Meaning to say, bilang ating Diyos at tagapagligtas. It requires personal decision. Mga kapatid, hindi lang ito para sa spiritual. No? It's just for the spiritual. Ang divine connection isn't just for the church or prayer time. Sabi nga, it's 24/7 relationship. Ibig sabihin, bawat oras, bawat minuto ng ating buhay, kailangan natin siya. Hindi po siya yung tilang kabit na pag kailangan mo, pupunta ka doon sa bahay niya. Hindi yan ganyan. He is God. He is number one in our life. Bago pa yung pamilya natin, pero hindi ibig sabihin nun, pababayaan mo yung pamilya mo. Minsan, mali rin yung conception na iniisip ng iba. Sandali, Lord, maglilingkod ako sa'yo. Iwanan ko na yung asawa ko, at saka yung aking anak. Pababayaan ko na yung anak ko, at saka yung pamilya ko. Pababayaan ko na yung trabaho ko. That is wrong. Put God in all of this area. Ilagay mo ang Diyos sa pamilya mo, ilagay mo yung Diyos sa negosyo mo, ilagay mo yung Diyos sa trabaho mo, ilagay mo yung Diyos sa pag-aaral mo, ilagay mo siya sa pamumuhay mo. God gave us everything para makita natin siya, para ilagay natin siya. Dahil inilagay tayo ng Diyos sa lugar na ito, hindi para mawala siya, kundi para mapupurihan natin siya. God wants us to be involved in every aspect of our lives. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng pag-alala natin through this lesson. Kaya nga, for us today, kahalagaan ito sa atin, magkaroon po tayo ng tapang sa pananalangin. Na after this, ng aral na ito, magkaroon tayo ng puso na nagninikluhod that we can approach God with confidence, knowing He hears us. Nakikinig siya. Hindi tayo dapat matakot o mahiya na lumapit sa ating Panginoon Diyos o lumapit sa ating Panginoon Kristo. Ano pa? Magkaroon po tayo ng pagkakaisa sa church. Ano man ang kinabibilangan natin. Hindi dahil sa ating mga differences. God wants us unity.
Kaya nga itong ating binasang talata sa Ephesians 2:18, remind us that we are all one in Christ. Regardless kung ano ang background mo or your ethnicity, kung saan ka man pinagmulan. Dapat nating iwasan ang pagkawatak-watak at patuloy po tayo magtulungan. Sabi nga sa atin, di ba, na Romans 12 verse 4 and 5, kung paano ang katawan ay binuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ang bawat isa. 5. Gayon din naman kahit tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng iisa. Amen. Sabi nga, yan ang katawan na may maraming parte at bawat parte ay may kanya-kanyang function. Ganun din tayo sa ating Panginoong Kristo. Bagamat marami tayo, iisa tayong katawan. At bawat isa ay kabilang sa lahat ng iba pa. Kaya nga po, mga kapatid, ito ay paalala sa atin na use this analogy of the body to illustrate that how we are all interconnected and need each other. Lahat po tayo ay mayroong kaugnayan sa bawat isa. Kailangan natin magtulungan dahil parte tayo ng isang katawan. Iwasan ang pagkawatak-watak sa pamamagitan ng pagkilala sa kailangan natin ng isa't isa. Pastor, paano kung ayaw tayong tanggapin? Wala tayong magagawa. Kung hindi natin kayang piliting uminom ang kabayo sa ilog, hayaan na natin. Basta mahalaga, wala tayong galit sa kapwa natin, alisin natin yon at iisa ang layunin natin. Ang makita si Kristo sa ating buhay. Galatians 5:13, sinasabi rin tayo doon. Galatians 5 verse 13. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Amen. So yun po yun. Tinawag tayo para maging malaya, pero huwag nating gamitin ang kalayaan ito para sundin ang ating mga makasariling desire. Sa halip, maglingkod tayo sa isa't isa ng may pagpapakumbaba at pagmamahal. Kaya nga mga kapatid, serving one another in love, which naturally lead us avoiding division and working together. Iwasan po natin yung pagkakahati-hati. Magtulungan tayo sa pamamagitan ng paglilingkod sa isa't isa. Iwasan ang pagkawatak-watak sa pamamagitan ng pagmamahalan at paglilingkod. No? Remember ang identity ng Christ. Pagkakakilanlan po natin hindi sa pangalan ng ating church, kundi sa pangalan ni Kristo. We are children of God. We are not orphans or strangers. Huwag tayong umaktong mga tawag natin ay mga orphan, orphans. Kulina. Mga ganyan o stranger, no? Again, we belong to His family. Magkakapatid po tayo sa Panginoon. Kaya doon sa sumunod na talata, sabi doon, di ba, sa Ephesians 2 verse 19. Sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Amen. Tayo kabilang. Kaya hindi na tayo dayuhan o strangers, kung kapwa mamamayan kasama ng mga banal at miyembro ng sambahayan ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, this states that we are members of God's households. Meaning, we belong to His family. Kapamilya natin ng bawat isa. Ito ay malinaw na nagpapakita na tayo ay parte ng pamilya ng Diyos. No? Kaya nga po, living a life, spirit-filled life. O ibig sabihin, pamumuhay na may purpose sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ano ba yung purpose natin? We can rely on the Holy Spirit to guide us daily, no? Giving us wisdom, strength, and discernment.
Yan po yung pamumuhay natin. Ang pamumuhay na puspos ng banal na Espiritu. Kaya nga mga kapatid, ang ating pag-aaral ngayon dito sa Divine Connection, it's all about having real, yung totoo, personal, and direct relationship with God. Totoong relasyon, personal na relasyon, at direktang relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. At yan ang Divine Connection. Sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. At sa pamamagitan ng lakas na ito, na tayo ay pinalalakas ng banal na Espiritu. It's about, sabi nga, it's a beautiful picture of God's love and grace for us. Embrace it. Kunin natin. Enjoy natin ang fellowship natin, ang koinonia natin sa bawat mananampalataya. Ang Ephesians 2:18 ay hindi lang isang magandang talata. Ito ay isang paalala po na ang divine identity at eternal connection natin sa Diyos, sabi nga, ito ay dahil sa ating Panginoong Hesus. Tayo hindi na mga estranghero o mga tagalabas. Sa halip tayo kabilang, no? Kabilang na sa pamilya ng Diyos. Legitimate, no? Hindi illegitimate, no? Sabi nga, may access tayo sa Diyos Ama na natin na nasa langit, na pinagbuklod ng banal na Espiritu o the Holy Spirit at pinag-isa sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Huwag natin pabayaan ang biyayang ito. Huwag nating sayangin. Magkaisa tayo. Magmahalan at manatiling nakakonekta sa Diyos. Dahil kung tayo'y mga binagong na ng Diyos, so sinasabi natin we are born again, hindi lang tayo basta saved. Tayo'y mga anak ng Diyos. 1 John 3 verse 1. Sige, basahin natin yun. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Amen. So, ibig sabihin, kung walang unity doon, hindi nila kinikilala ang Diyos. At ang bawat isa sa atin ay may mahalagang papel sa karyang ito. Kaya nga meron tayong responsibilidad, no? Kung ayaw sa atin, wala tayong magagawa. Pero huwag tayo magagalit sa kanila. Huwag tayo magtatampo. Kaya lang natin sila. Sa patuloy tayong manalangin na may katapangan. Mabuhay na may pag-asa. At ipakita sa mundong ito na tayo'y pamilya ng Diyos. Hindi dahil sa ating sariling gawa, kundi dahil sa kanyang wagas ng pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos, ang ating Ama. Si Jesus, ang ating tagapagligtas, at ang Espiritu Santo, ang ating gabay. Tayo'y para sa isa't isa, at tayo'y para sa Kanya. Pagpalain po tayong lahat, mga kapatid, sa pangalan natin, Panginoon Jesus. Huwag nating kalimutan na meron tayong access sa ating Panginoon Diyos. Huwag matakot lumapit sa Kanya. Magkaroon po tayo ng unity in Christ. Iwasan ang pagkakawatak-watak. At again, family identity. Tayo'y mga anak, hindi alipin. Pagka tayo'y sinasabing alipin tayo ng galit, alipin tayo ng sabi kasi ni Pastor, huwag kami makipag-usap sa'yo. Yan, alipin ka niyan. Alipin ka ng kasalanan yan. Alipin ka ng Balaam doctrine yan. Nakalulungkot. Pero ito ang realidad na sinasabi ng aral ng Diyos. Tayo mga anak, hindi alipin. Hindi tayo alipin ng galit, hindi tayo alipin ng takot, hindi tayo alipin ng anumang mga bagay sa buhay natin, kundi pamilya tayo ng Diyos. Sabi nga sa atin, isa na lang, ng Ephesians 3 verse 14 to 15. Diyan ako magtatapos. 14. Dahil dito ako'y lumuluhod sa Ama. 15. Na siyang pinagmula ng bawat sambahan sa langit at sa lupa. Amen. Doon tayo lumuhod. Sa Diyos Ama, hindi sa tao. Bago natin sundin ng tao, sinasabi ng tao, make sure na yan ay sinabi ng Diyos Ama. Sa Kanya lang tayo lumuhod.
Ibig sabihin, sa Kanya tayo magpakumbaba. Sa Kanya tayo sumunod. Hindi sa tao o sino mang pastor. Purihin natin Panginoong Diyos, mga kapatid. Ngayon naman ay tunghayan natin ang reflection ng aking partner para dito sa ating aral na ating pinagsalusaluhan. Purihin ang ating Panginoon Diyos. God's morning, mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan sa Efeso 2, verse 18. Dito po ay binibigyan ng diin ng talata sa pamamagitan ni Kristo. Tayong mananampalataya ay may direktang access o paglapit sa ating Diyos Ama. Ito ay isang pribilehiyo na nagbibigay daan upang lumapit sa Diyos ng may pagtitiwala at pagtanggap at pagmamahal. Every minute, every time, pwede na tayong lumapit sa ating Panginoon. Dati hindi tayo makalapit sa Kanya pagkat tayo'y Kanyang kinapupuutan dahil sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan lamang ng pinunong pare, doon pa lamang tayo makakahingi ng tawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng mga handog na sinunog, at yun po ay sa loob lamang ng 1 taon. Mahabang proseso. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, naka-unlimited call tayo sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng iniwan sa atin ng Panginoong Hesukristo bago siya pumunta sa langit, ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng kakayahan at nagtuturo sa atin kung paano manalangin at kung ano ang dapat hingin para para maging naayon sa Panginoon ang ating buhay. Si Kristo lamang po ang tagapamagitan sa atin, wala nang iba. Hindi si pastor, hindi si father, hindi si Mama Mary, or kung sino pa man. Si Kristo lamang, wala nang iba. Ito ay regalo ng kaligtasan sa atin ng Diyos dahil sa Kanyang pag-ibig, binuhay niya tayo na kasama ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya. Tayo ay naligtas. Ang kaligtasan ay hindi resulta ng ating gawa, kaya walang dapat maipagmalaki ang sinuman. Ito ay isang regalo mula sa Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat at may bagyo. God bless po. God bless everyone. Okay. So, purihin natin Panginoong Diyos. At salamat sa reflection ng aking partner. No? At ngayon naman, batiin natin ating mga partner online. Tayo po ay pinangunahan mula sa lugar ng Bulacan, Chaong. Kasama po natin si Ate Marta Artilaga, Kuya Chris, no? Pangungunan ni Kuya Chris, ni Ate Marta, ni Ate Gloria, no? Dito sa Bulacan, Chaong, kasama po natin. At tayo po ay kasama rin po natin si Pastora Fe, no? At batiin natin ang Andal Artillaga family. Yan, kasama rin natin. At sinundan din po tayo ni Ate ng Nonoso family. Yan. Kasama po natin si Ate Nela. Yan. God's morning po sa ating lahat. Yan. Si Ate Gloria. Yan, nabanggit ko na. Kagalingan ni Ian, no? Yan. O nga pala. Yan. Yan, at paggabay sa aking mga anak, sabi ni Ate Marta, no? Nilalagnat pa rin ba si Brother Ian, no? Okay. So, yan, at kasama rin natin. Yan, this morning. Yan, at kasama rin natin si Naywini, siyempre, dyan sa Villa Escudero. Naywini Patual, no? Yan, pag-iingat, no? Sa pamangkin, sabi ni Nay Gloria. At kasama rin po natin si Ate mula sa Susana Tanyo family, si Ate Carmelyn Tanyo mula po dito sa Concepcion. At dito sa Bacolod City, kasama rin po natin si Kuya George Pios, no? At yan, kalakasan ng lahat, no? Yan, praise God, everyone. Okay. Pagbati na mula sa Dalangin, Mortal Family, Getgano Mercado Family, pagbati sa lahat ng pamilya, Malasmas, Bombani, Villegas, yan. Lord, salamat po sa pag-iingat sa buong magdamag, kakalingan ni Irene Artillaga,
kagalingan po ng lagnat ni Ian, yan. At Tilaga Alejandrino family, yan. Lord, salamat po sa pagtinig mo sa amin. Lahat sa kalooban mo naman po ay malusaw ang bagyo. Hindi makapinsala sa lahat. Okay. Salamat sa Panginoon sa pag-save mo sa amin. Yan, okay? Yan, kasama rin natin ang ating kapatid mula sa Dubai, si Maria Bonalos. Sa mapagpalang umaga sa iyo dyan. At gabi pa pala sa kanila. Okay, Lord. Yan. At syempre kasama rin po natin ang aking magandang nanay. At batiin na rin natin ang Getgano Mercado family. Yan. Si Corazon Mercado dyan sa Santa Rosa. No. At yan. At kasama rin natin ang aking kapatid, si Caroline Mercado. At syempre mula sa ano nga bang church nila? Kuya Danny. Yan. King's Chapel. Yan. Mula po sa King's Chapel. Kasama po natin si Kuya Danny Gargoles Cabarles. Yan. At syempre kasama natin si Brother Rolly, no? At Bombani, no? Batiin na rin natin ang Malasmas Bombani family. Yan, kasama sila Sister Angel, si Roan at si Rael. Yan, at ganoon na rin si Ezekiel, no? Yan, okay. At ito, okay. Yan, pagbati rin sa Nonoso family. Yan. Okay, guys. Okay. Okay. At syempre kasama rin natin dito ang aking pinsan mula sa Cotabato, si Lilibet Chua. Yan. At isang mapagpalang umaga sa lahat dyan sa Chua, Getgano family. Yan. Yun, praise God, sabi dito ni Ate Marta, medyo okay na si Brother Ian, pumasok na. So, yan. At ingat po tayong lahat at medyo maulan. Tayo po ay manalangin. Let's all pray. Dito po tayo nagtatapos, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Let's all pray. Lord, salamat po, Panginoon, sa manaming Diyos na makapangyarihan sa talatang ito na nagbigay kalinawan at nagbukas, Panginoon, ng aral sa aming buhay. Ang dalangin po namin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ang aral na ito ay magsilbing kalakasan namin at magsilbing gabay upang kami ay makalakad ayon sa iyong kalooban. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay patuloy mong pagtutuwid sa lahat ng aming iniisip, sa aming puso at intensyon ng aming magawa. Dalangin po namin, Panginoon, ay pagkalooban mo kami ng kalakasan na nagmumula lamang sa iyo. At patuloy, Panginoon, na mangibabaw ang Espiritu sa lahat ng area ng aming buhay. At sa lahat ng ito, patuloy po namin kayong pinupuri, pinasasalamatan sa lahat ng dakila mong gawain, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na maghari at patuloy na maggabay sa amin. Salamat sa kagalingan, sa provisyon na dinidesire ng lahat, Panginoon. At patuloy namin idinadalangin na ipakita mo ang purpose at layunin mo. At sa pagkakataon, Panginoon, na kung minsan hindi namin maranasan, makita ang tugon mo, Lord, ipaalala mo sa bawat isa na ikaw ay patuloy na tumutugon. At Lord, ang iyong kasagutan ay laging naroon. Paalala mo sa bawat isa, Panginoon, ang iyong tugon minsan ay hindi para ikapahamak namin, kundi para bigyan kami, Panginoon, ng tamang relasyon at tamang direksyon sa lahat ng aming mga bagay na aming kinaharap. Bigyan mo kami ng kalakasan ng pananampalataya upang patuloy na magtiwala lamang sa iyo, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na maranasan namin ang iyong biyaya. At sa iyong pagtutuwid, dalangin namin, Panginoon, here I am, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na inaalay namin ang aming buhay na ikaw ang magbago sa lahat ng ito, ng aming isipan, ng aming puso at lahat ng aming gawa. At sa lahat ng ito, Panginoon, patuloy kami dumadalangin na may pananampalataya sa iyong pangalan, aming Diyos Ama, at sa pamamagitan ng gabay ng iyong banal na Espiritu, at sa pangalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas na Jesu Kristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.